Good morning everyone. I am Rachel Mes Vicente from BSSW2B, and I was going to tackle the chapter 9, the missing chapter in the Nolimi Tangere. So first is i-explain ko kung ano ba yung Nolimi Tangere. So since na-explain na rin naman siya ng chapter 8, I know may idea na rin kayo. So pahapyaw na lang yung akin. So alam naman natin lahat na yung Nolimi Tangere ay isinulat ni Jose Rizal at pinablish niya noong 1887 while he was still in Berlin. So ang Nolimi Tangere kasi is naglalaman siya ng mga katiwalian ng mga Espanyol while sila pa yung namamahala dito sa Pilipinas. So, ang pinaka-main topic ko po talaga is yun yung nawawalang kabanata sa Nolimi Tangere, and that was the part of Elias and Salome. So, konting-konti lang po yung nakakaalam na may nawawalang part doon sa Nolimi Tangere. So, it was originally handwritten by Jose Rizal, and it was expected na maging kasunod siya doon sa Kabanata 24, which entitled In the Woods doon sa manuscript na Nolimi Tangere. So, even though nasulat na siya ni Jose Rizal, but Jose Rizal decided to cross out this using a blue pencil so that remove na siya doon sa printed novel. So, bakit ba naisipan ni Jose Rizal na i-remove siya doon sa printed novel? So, ganito yan. During that time kasi is, si Jose Rizal is financially unstable while he was staying in Berlin. So, alam ni Rizal na the more na napaparami yung pages na ipiprint out niya is mas lumalaki yung nagagastos niya. So, in order na sumakto lang yung magiging gastos niya sa printed novel niya is yung parang maging sakto lang siya sa budget ni Jose Rizal is kinakailangan niyang i-revise or bawasan or palitan yung mga chapters doon sa Nolimi Tangere, and kasali doon yung part ni Elias and ni Salome. So, although tinanggal yung part na yun, yung buong chapter na yun, yung buong part ng story ni Elias and ni Salome is hindi nagagalaw yung ibang chapter. So, nalaman ito ni Elias, and so, nung nalaman ni Elias yun, affected siya. Yes, affected si Elias, and parang masakit sa part niya na why did Jose Rizal let Crisostomo Ibarra's character live instead of him? Diba? So, nung doon is nagpaliwanag rin naman si Jose Rizal, and he also wrote a letter saying na he's sorry because he let Crisostomo Ibarra's character live instead of Elias, because during that time kasi nagsusulat siya is hindi stable ang mental health niya. Pero in the end, na-realize din naman ni Jose Rizal na bakit niya ba binuhay si Crisostomo instead of Elias? Na si Elias is wala namang ibang ginawa kundi mag-self-sacrificing, or walang ibang ginawa kundi isakripisyo yung sarili niya para sa kalayaan ng kababayan niyang Pilipino. While Crisostomo Ibarra kasi is saka lang naman nagkaroon ng guts na ipagtanggol yung kapwa niya Pilipino nung siya na yung affected. So, dito tayo sa part na ipapakilala natin yung mga karakter natin. Pero, konting pakilala lang. So, doon sa, si Salome kasi is isa siya sa pinakamagandang babae during that time. And, in-idolize din siya ng mga babae bukod sa maganda niyang postura and sa kagalingan niya sa pananahi. And, she was an orphan girl. While Elias is isa siya sa halimbawa sa mga Pilipinong handang isakripisyo yung kanilang sarili, maipagtanggol lang yung mga kalayaan nila. While Crisostomo Ibarra, he was known for being nanggaling siya sa isang mayamang pamilya and mga edukado. So, andito yung eksena ni Elias at ni Salome na inalis ni Jose Rizal.
So, yung eksena na yun is nangyari siya sa Nipa Hut or sa bahay kubo na kung saan nag-aantay si Salome habang nagtatahi ng kamesa. It was kamesa that time, but now it was damit. So, later on, dumating si Elias na may dalang kahoy at saging at also dalag. So, hindi nakatakas sa paningin ni Salome yung sadness sa mukha ni Elias. So, nagtanong siya kung ano ba yung nangyari during the picnic na hinahanap siya ng mga gwardiya sibil. So, imbes sagutin yung tanong ni Salome, iniba ni Elias yung usapan. Instead, nagkwento siya about sa mga magagandang babae doon, and kasali na doon si Maria Clara na kasintahan ng isa sa mga pinakamayamang binata na nagmula sa Europa. So, while nagpaplano na si Elias umalis, hindi nakatakas sa paningin niya yung pagtago ni Salome ng pag-iyak niya. So, kinompronta siya ni Elias. And doon na nag-open up si Salome sa kanya na kailangan niyang umalis and manirahan doon sa Mindoro, sa pamilya niya, para mabayaran yung utang ng kanyang nanay. So, in that, nag-open up rin si Elias about dun sa nakakalungkot niyang nakaraan and some sort of reasons kung bakit hindi niya pwede samahan si Salome. So, dahil dyan, na-misunderstood ito ni Salome and she keeps on and pinursu niya pa rin yung pagpapasama kay Elias doon sa kanya. But, Elias think of it as impossible. Kasi, ang mission talaga ni Elias is yung makalaya yung bayan niya. So, dito na in-explain ni Elias yung encounter nila ni Crisostomo Ibarra and kung paano ba siya nagkaroon ng utang na loob kay Crisostomo Ibarra. It's because Crisostomo Ibarra saves him from the crocodiles. So, dito, sinabihan rin ni Elias si Salome na magstay at home. And he also assured her na yung alaala nila is mananatili pa rin kahit wala na siya. So, with that, Elias leaves Salome with a heavy heart. So, the missing chapter or the chapter X na tawag nila is yun yung kay Elias at Salome. Sa No Limitang Here ni Rizal is nagbibigay siya ng malalim na kaalaman sa mga tauhan ng Elias at Salome. Pati na rin sa mga tema tulad ng pag-ibig, sakripisyo, uri sa lipunan at kapalaran. So, although tinanggal ito dahil sa kakulangan sa pera, it gives a huge lesson pa rin about doon sa sacrifices ng mga tauhan. Ang kabutihan at pagiging tapat ni Elias, isinasalungat sa katapatan at katatagan ni Salome, ay nagpapakita ng karamihan ng kahirapan ng mga relasyon sa isang kolonyal na kalagayan. So, bukod dito, nagbibigay ito ng mga paunang pangyayari at nagdaragdag na din sa mga tema ng nobela na nagpapalawak sa pangunawa ng mga mambabasa sa socio-political na komentaryo at layunin sa panitikan ni Rizal. So, yun lang po yung part ko doon, and I hope or I guess siguro na sana may naintindihan kayo. Thank you.